Hello. Ako si Nelson Lidwa Jr. I own and manage itong garahe. So, good afternoon guys. At nandito na naman po tayo sa katuloy ng ating vlog series at nandito tayo sa garahe sa North Central. Hello. Ako si Nelson Lidwa Jr. I own and manage itong garahe. So, bale, napansin ko sir, itong garahe is dito lang sa Balang Startup East, parang sa residential area lang po sir, Yes. no? Actually, dito rin kami nakatira. Oh, dito rin po ay nakatira sir. Pwede ko bang malaman sir kung paano po nag-start itong restaurant po ito? Itong garahe, ang concept kasi namin is pansit. Pansit Kabagan at Batil Patong. My mother is from Isabela. Ang Kabagan is a place in Isabela. Kaya yon, doon ko unang nalaman yung pansit na yan and I liked it. Doon ko naisip na maganda sigurong dalhin dito sa Baguio. Wala pa kasi dito noon eh. So personally, yung nagustuhan ko talaga dito is very affordable siya. And nagulat din ako kasi ang laki ng serving. Like, kalahati pa lang nabubusog na ako. And, yun, masarap po talaga siya. Affordable. Yung origin nung kwan nila sir, ingredient or yung product nila sir, may nag-inspire po ba sila sa kanila or sariling recipe na po nila yan? Hindi. Actually, ang ingredients natin, lahat ng ginagamit namin sa pagluto, galing sa Isabela din. Kaya authentic yung lahat ng ginagamit natin. So meaning sir, no, yung ating pansit, dun galing sa supplier niyo po, Yes, galing sa Kabagan mismo. sa Kabagan po mismo sir. Yung ating logo naman po sir and yung ating pangalan, ano po yung nag-inspire sa kanila para mabuo po nila yan? Yung logo, ako na mismo gumawa nun. Ano lang, kawali, Opo sir. lutuan ng pansit. Yung name na garahe is, itong place na ito, literal na garahe namin noon. And nung nag-iba yung sa harap, mahirap nang pumasok ang sasakyan, naging vacant na space, kaya naisip kong why not put up a business. Ganun. Nung nagsa-start po ba sila sir, medyo mahirap po ba yung ipakilala yung pangalan dito sa Baguio? Oo naman, like any other business, mahirap pag-umpisa. First, nasa residential area lang tayo, papasok pa nga. Second house from the main road, kaya yun, social media, mag-post. Eventually, naging okay naman. Bukod po dun sir, ano yung mga ibang challenges na na-face niyo po kasama dito sa inyong team and itong restaurant niyo po? Actually, yun lang naman kung paano malaman ng tao na meron tayong product dito. Kasi nga, residential. Maganda naman ang means ng social media ngayon. Pag na-utilize, okay naman. So, wala namang ganong problema. Bago sila nag-start ng ganitong uri ng business sir, maaari ko pong malaman sir, ano talaga yung talagang career or profession nila sir? Pag hindi ako nag-business ng pansit, nagsa-sideline akong abogado. Okay po sir, no? So, abogado pala si Mr. Nelson po. Okay sir,
Paano nag-change sa view ng perspective ng life niyo itong business na ito, sir? Oh, pag nag-business ka, magiging mas ano ka financially, kailangan alam mo yung papasok na pera, alam mo yung gagastusin mo. Na-improve yung knowledge ko sa pag-manage ng mga ganyan. Financial. So, parang marami rin po kayong natutunan Oo, sa oo mga naman. aspects dito, sir. Mm. Ano usually yung mga gustong-gusto ng customer, sir, na binabalik-balikan nila dito sa ating restaurant? Yun, yung house specialty natin, Pancit Kabagan, Batil Patong. Meron na rin naman tayong mga rice meals kasi may mga naghahanap din. Pero yun pa rin, yung dalawang pancit natin, Pancit Kabagan and Batil Patong. Kung i-compare natin sa ibang product, sir, kasi nakita ko na rin, meron din tayong mga ibang restaurant dyan na nagsiserve din ng ganito, sir. Ano yung gumagawa na parang magiging unique kung i-compare po sa iba? Gaya ng sabi ko kanina, lahat ng ginagamit natin dito nanggagaling mismo sa source, sa Isabela, sa Tugigaraw. It's like eating dun mismo din sa Isabela or sa Tugigaraw. Dinadala lang natin dito. We are authentic. Okay, sir, no? Oo. So, 100% authentic po itong garahe, sir. Meron kayong may share na memorable moment, sir? Dito sa pagtayo niyo po ng yung negosyo or kasama yung mga team niyo po? Everyday naman may memorable na nangyayari dito, nangyaring experience. So, halos pare-parehas naman na everyday may bagong maganda, may bagong kwento. Hindi kasi pare-parehas ang araw. Yes, sir, no? Ano yung mako-comment niyo, sir, sa tradition na way niyo, sir? Paano niyo na-preserve yung yun? Yung kung paano yung start ng paggawa niyo ng product until ngayon na na-maintain niyo yung quality? Number one sa akin yan consistency. Kung ano yung lasa nung kinain nila, after 1 month, dapat ganun pa rin. Nasa cook yan, syempre. Consistency, lahat kasi yan may sukat. And yun nga, hindi kami nagpapalit ng ingredients. Dapat pare-parehas lagi. Pati sa style ng pagluto siguro, sir, no? Yes, so... No, sir. So, yung nabanggit nga kanina, sir, sa consistency, kapag may feedback po ba ang ating mga customer, ginagawa niyo rin po ba ng paraan yun, sir? Oo naman. Although we prioritize consistency, syempre, customer sa bumubuhay sa atin, kung meron silang gustong ipagawa sa order nila, pwede naman. Pwedeng magdagdag o magbawas. Pwede naman. Regarding naman sa product, sir, maaari niyo po bang masabi, sir, sa ating viewers kung ano yung pwede nating must-try na mga foods po dito? Gaya ng sabi ko kanina, meron tayong Pancit Kabagan, Batil Patong. We also have rice meals now. Siyempre, yung dalawang pancit na sabi ko kanina, sa Lowlands yun. Meron din tayo ng Kiniing. Product dito yun sa Highlands. Oh. And meron din kaming yung Goto Batangas. So, iba-iba para hindi lang naman pansit ang pupuntahan nyo dito. So, parang iba't ibang culture around Philippines po, no? Yes. Yung sinaserve natin. Cordilleran, Batanggenyo, and meron din po tayo sa Tugigaraw. Okay, sir, no? Kung may describe nyo, sir, yung sa business nyo in one word, ano yung masasabi nyo yung word na yun, sir? Ano pa ba? Authentic. Authentic. Okay, sir. Pwede nyo po bang ma-elaborate yung nasabi niyo yung word na yun, sir? It's like eating in Kabagan. It's like eating in Tugigaraw. Pero nandito kayo sa Baguio. So, hindi na nila kailangan pumunta po dun, sir, no? Sa place na yun. Kung Yes. nandito naman na. Kayo po ang nagdala dito ng authentic na mga pagkain ganun. Yung masarap siya, sisig. Tsaka budget meal lang siya.
140 ata tong 140, 150. Tapos yung rice, sarap din. Ayun. Solid yung serving nila. Parang siguro out of nowhere nagkaayaan lang due to akad stress. Parang punta lang kami dito to relieve ourselves from bagsak na quizzes. Yun lang.